Isang halamang dito sa Pilipinas matatagpuan na maliban sa mga pakinabang at gamit nito ay isa palang mainam na proteksyon at gamit ng sinuman laban sa masamang elemento. Isang tradisyonal na halamang may tuturingang Pinoy na Pinoy. Kilalanin natin ang halamang agsam. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating isa-isahin ang mga natatanging gamit ng damong ito na kadalasang tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. At maaaring nakita mo na nga pero hindi mo alam ang taglay nitong kagamitan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nakakita ka na ba ng kwintas o pulseras na yari sa agsam? Batid mo ba na ito ay napakamahal na at umaabot nga ng 6,000 piso? Subalit ano nga ba ang kwento at misteryo ng mga halamang damong ito? Ang halamang ito na tinatawag nga na nito sa Katagalugan ay isang klase ng baging o gumagapang na baging na may 4 na klase. Ito ay ang nito, nitong puti, nitong pula, at nito-nituan. Ang nito o Lygodium cercinatum ay isang baging na kilalang tumutubo sa ilang bahagi sa Mindanao, partikular na nga sa Surigao del Sur, at maging sa mga isla sa Kabisayaan. Ito ay kilala nga rin sa ilang lokal na salita bilang nauli, nituan at agsam. Kadalasang tumutubo ang nito o ang agsam sa mga mailamig at mababang lugar at maging sa kagubatan. Ang halamang ito ay sinasabing isang klase ng sinaunang damo na mas matanda pa nga kesa sa mga sinaunang Pilipino. Ang agsam ay sadyang kapaki-pakinabang. Ang ugat nito, ang katawan at ang dahon ay maaari mo ngang pakinabangan. Ayon sa pag-aaral, ang halamang ito na agsam ay nagtataglay raw ng antioxidants at radical scavenging properties. Ang mga dahon nito ay maaari mo ngang lutuin at gawing gulay. Ang ubod naman nito o ang laman ng katawan ay nginunguya upang gawing lunas at pantapal sa mga kagat ng insekto at maging ng ahas. Maaari mo itong ilagay sa sugat ang dinurog nitong dahon. Sa bansang Malaysia, ang dahon ng agsam nga ay itinuturing nilang isang mabisang panlinis sa nananakit na mata. Ibinababad nila ito sa tubig at pagkatapos ay ibinabalot sa malinis na tela upang gawing eye drops. Minsan ay ginamit din ito bilang panglunas sa mga kagat ng hayop na buhat sa dagat. Ang halamang damo na agsam ay kilala lamang natin bilang nitong gamit sa paglalala ng mga kasangkapan, katulad ng basket, plato, at sombrero. Subalit maging ito man ay naging tanyag na rin dahil sa itong fashion accessories tulad ng kwintas, bracelet, pouch, at maging bags. Ang sining na ito ay mahigit 45 taong gulang na at maituturing na isang may pagmamalaking sining dito sa atin sa Pilipinas. Subalit kaugnay ng agsam o ng halamang agsam ang isang matandang paniniwala na ito ay mainam na magtataboy ng mga masamang elemento sa paligid. Kung kaya naman, kadalasan nga itong ginagawang pulseras na proteksyon at pangtaboy sa mga masamang elemento. Ikaw, nakakita ka na ba ng agsam o ng tinatawag na nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.
dahon ng laurel, isa rin palang mabisang panggayuma. At kahit nasaan ka man ay makakaasa ka, nahahanapin ka ng iyong sinisinta kung gagamitan mo siya ng dahon ng laurel. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung papaano nga ba ginagamit ang mga dahon ng laurel sa panggagayuma. Bakit nga kaya ito epektibo? At ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman sa misteryosong dahong ito. Nakakita ka na ba ng dahon ng laurel sa ulam ninyong adobo? Tama, ang laurel ang dahon na kilalang sangkap sa sikat na Pinoy putahing tinatawag nating adobo. Batid mo ba na ang dahong ito pala ay isa ring mahusay na panggayuma? Ano nga ba ang laurel? Ang laurel o Laurus nobilis o bay leaf ay isang uri ng munting punong kahoy na nagtataglay ng maberde at mahalimuyak na mga piraso ng dahon. Marami rin ang mga klase o pamilya ng punong gaya nito, na karaniwang kinukunan ng dahon upang patuyuin at gawing sangkap sa mga putahe. Mainam ding gawing indoor plants ang halamang laurel, sapagkat ang mahalimuyak nitong mga dahon ang magbibigay ng sariwang halimuyak sa loob ng inyong bahay. Ginagamit nga rin ang laurel sa panlunas ng ilang karamdaman gaya ng pasa, sakit ng ulo, infection, at pagkaparalisa. Ang bawat dahon ng laurel ay mabango dahil sa taglay nitong essential oils na kung tawagin nga ay eucalyptus. Subalit maliban sa gamit nitong pang-medisina at sangkap sa mga pagluluto, ang dahong ito rin pala ay mainam na panggayuma. Mayroon ka bang kasintahan o minamahal at ayaw mo na magsinungaling siya sa iyo? Ayain mo lamang siya at magtungo kayo sa ilalim ng laurel tree. Pumitas ng isang dahon nito at hatiin ito sa dalawa. At pareho ninyong itago ang bawat piraso nito upang magtagal ang inyong pagsasama. Kung sakali naman na ikaw ay may natitipuhan o nagugustuhan, malayo man ito o malapit sa iyo, maaari mo siyang mabingwit o mapaamo. Kumuha lamang ng isang piraso ng dahon ng laurel. Isulat ang buong pangalan at edad ng kapanganakan ng iyong natitipuhan at kalakip ng inyong taimtim at taus-pusong pagnanais na mapaibig siya, ay dahan-dahan mong sunugin ang tangan mong dahon ng laurel. At kung wagas ang inyong pagnanais at malinis ang inyong hangarin, ang inyong kahilingan ay matutupad. Sa tulong ng sinunog mong dahon ng laurel, ay lagi kaniyang iisipin at sa huli ay maaaring kayo nga ang magkatuluyan. Maaari mo rin itong gamitin sa ibang wish mo pa sa buhay, gaya ng mga pangarap, dalangin, o wish na matagal mo nang inaasam. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Magtungo ka na sa kusina at humanap ng dahon ng laurel. Hindi lamang magandang halaman sa bahay, kundi isang dahon na maaaring magpabago pa nga sa iyong buhay. Subalit lagi pa ring tatandaan, nasabayan pa rin natin ng gawa ang lahat, lalo na nga ang pagtupad sa ating mga pangarap sa buhay. Ika nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.